sangrian na rapper from like lang. Good morning! 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 Pwede na kamay ka. Okay. Wonderful morning kin sa tanan. Kagapasalamat sa Ginoo nga naka prayer breakfast kita nga sa time sa bungasan. Ang kanami gid nga suguran tang aton nga tuig sa pagpangamuyo sa Ginoo. Sa siningan time nagasugod kita sa aton nga worship service. Let us have a silent prayer to prepare our hearts and minds to worship the Lord. Let us pray silently. Motor man ang atong motor cycle man ang motor man ang ako. Tatlo sila kalaki ang mga motor, puro motor. Siya niya Sa pagsugod, let us sing our opening song. Let's sing Bringing in the Shields. Let's sing the first, the second, and the last stanza. Kag sa last stanza karon nga request ka mo sa pagtindog for our call to worship and our open. Lantaw lang tada sa ating screen for our copy. Ready? Sing. In the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy hour, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing the sunshine, sowing in the shadows, steering winter clouds for winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Because it is solely for the Master, through the lost estate, our spirit hope and peace. When our weeping is over, you will give us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. For our call to worship, I will be reading to you from the book of Psalms. Psalm chapter 95 verses 1 to 7. O come, let us sing to the Lord.
Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God, and a great King above all gods. In his hand are the tops of the earth. The heights of the mountains are his too. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hands. For our opening prayer, gina-request natin si Pastor Robert Sumo. Magapangamuyo kita, may nga labing balaan, Diyos, nga tag-iyas ang amon mga kabuhi, ang amon manunuga, the Creator of heaven and earth. Lord, we bow down before you, God. We recognize you, God. We lift your name. Ikaw, Ginoo nga Diyos namon, magaluhod kami, Ginoo. Nagakilala, Ginoo. Nga ikaw lamang ang amon Diyos, nga tapos nga simbahon kag alagaron, kag walay iban Ginoo nga Diyos, magluwas sa imo. Indeed, O God, this is the truth, O God. Nga kami tanan Ginoo, imo gintuga. Kag Lord, sa nakasala kami Ginoo, ikaw Ginoo nagbatak sa amon, ikaw Ginoo nagbulig sa amon. Agud Ginoo, maluwas ang amon Ginoo, tagsa ka mga kaugalingon. Lord, salamat sa pagsabat sang amon pangamuyo. Salamat Ginoo sa pag-ayo sa amon mga ginabatyag. Salamat kay Ginoo sa paghatag sa amon nga mga kinanglanon sa adlaw-adlaw. Salamat sa pagbantay Ginoo, bisan pa sa amon katulugon. Lord, you are great God. You are a loving God. Thank you so much, O God. Kay ikaw nga Diyos namon nga labing balaan, makapalapit kami Ginoo, kag makasimba, kag makapanawag, tungod lamang sa imubugtong anak nga mo si Kristo Jesus. Lord, ginahimaya kag ginamon ginapasalamatan, isang tanan-tanan nimo Ginoo nga ginhimo para sa amon kaayuhan, para sa amon kabuhi. And here we are, O God. We come together as one, to give you praise, to give you honor. Lord, ikaw ang amon Diyos nga palanaguan sa adlaw-adlaw nga tanan. You are our great provider. Kag Lord, salamat kay Ginoo. Gagintipon nimo kami Ginoo sa sining nga tinion sa pagsimba sa imo Ginoo. Ang amon pangamuyo, kabay ikaw gid magabless Ginoo. Magpakamaayo sa tagsa-tagsa sa amon. Kabay Ginoo, ikaw gid ang mga upod sa amon, maga-empower sa amon Ginoo, pagpangabuhi. Kay kung sa amon lamang Ginoo, limited Ginoo ang amon ikasarang. And we are nothing apart from you. Lord, ikaw Ginoo ang nag-sustain sa amon, even the very cells of our bodies. Nag-function ang amon Ginoo mga kalawasan tungod Ginoo sa imong katuto kag kaayo. Lord, nagabangon kami Ginoo tungkol sa imo strength, sa imo inspiration, sa paglaom ng imo ginahatag sa amon. Gani Lord, salamat gid. We give you praise, we give you honor. Bless each and every one of us. Bless even, O God, ini nga pagpalimbahon, kabay ikaw magpakamaayo. Bless gid Ginoo ang mga nagkari sa pagsimba sa imo. Bless man Ginoo ang amon makauturan nga nagaupod sa amon online, even our neighbors, our friends, our relatives, O God. Bless us, O God. Kag Lord, ginatugyan ginamon sa imong tanan, apiling kami Ginoo gikan sa kaaway. And in the name of Jesus, we command every spirit of the enemy, every curses of the enemy, nga maghalin Ginoo sa buhaan ni Ginoo.
kagbus lisang pagpakamaayo. Dwell in us, O God, and fill us all with your Holy Spirit. Lord, ginapakamaayo namon ang imong ngalan, ginadayaw, sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo kag amon manuluwas. Ining amon pangamuyo. Amen. Na-request ang tanan sa pagpungko. This time, before kita magpamati isang pulong sang Ginoo nga pagdadalo ni Pastor Robert Sumugat, magpamati kita na isang special number nga igahatag sa Alagdon Ministries Choir.
Amen. Perfect naman ba? Ka-perfect lang ka perfect ka. Okay, amen. A shelter in the time of storm. Gabi na ang bagyo sa mga buhi ta nag-aabot ka hindi ta nag-expect isa pero ang aton nga shelter, ang aton nga refuge ang Ginoo. He is just a prayer away. Amen. Puta na. Okay. Sa sininga time, magapamati kita sa pulong sa Ginoo nga igahatag mong ni Pastor Robert Sumukat. Good morning, everyone. Good morning. Wow. Kanami isang bugnaw, no? Ang agaw ka na kabugnaw, no? Pero, no, ginaabot kita sang tuyo, no? Pero nami ko na, no, kay sang unang at simple, ang early Christians aga pa matagag nagasimba, no? Kung nga nag-uso lang ng adlaw na nagasimba, tungod kay ang hari simuna sa Inglaterra, adlaw na nagabugtaw. No? So ginahulat pa nila ang hari ng mag-abot. Amo na siya nga tag alas 9 kataga umpisa, no? Pero namigid that first hour or early hours in the morning of Sunday as we celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kay amo ini ang gin-celebrate sa early church, no? That every first day of the week nagatipon sila sa paghanduraw sang pagkabanaw ni Kristo Jesus. Tugtog nga nag-abot na diri sa aton that every Sunday morning nagasimba kita sa Ginoo. This is the last Sunday of January. San ulang to nag-New Year? Subong last Sunday na, no? Kadasig sang panahon. Amen? Dali na lang December. Dali na lang Christmas. Oh. Kung wala ka New Year, ma-New Year to sa sini. Okay. So, thank you, Gid, sa Ginoo that we are all here sa atong pagpamanandong sa pulong sa Ginoo. Let us open our Bible sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. Basahon natin ini sang dungan. Nami gid nga duha ka verses okay? Parahan tani para makita tagid, no? 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10, no? Arain na sa tupad sang Kings, no, sa Old Testament. Kana miining nga verse na nungod ini sa ginatawag nga pagpangamuyok kay amoy na ang aton nga tema sining nga bulan, and this is the culmination of our prayer month. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Ara na? Say amen kung ara na. Amen. Okay? Let us read the word of God together. Ready? Begin. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Kabay ang Ginoo magpakamaayo sa iyang mga pulong. Let us pray. Ginoo, may namon salamat kay Ginoo sa ning-tion nga makabukas kami isang imo Ginoo mga pulong, sang imo balaan nga mga pulong. And we need your Holy Spirit, O God,
to teach us the truth from your words. Sa amon lamang Ginoo, hindi kami sinikay balo Ginoo. Ano gid bala ining buot sa lingon sang pagpangamuyo ni Jabez. Lord, buligi kami sa pagangop. Give us, Lord, heavenly wisdom to understand kag agud Ginoo ma-apply namon ini sa amon pagpangabuhi. Gapos ang kaaway nga na may distraction nga hilikoton, we pray in Jesus name. Amen. Good morning sa liwat kag salamat. Hindi ko lang pagkaon kilo nami gali oh. Good morning kag thank you gid no sa pag-akari sa aton nga prayer culmination. Kag thank you gid sa aton nga mga choir no members nga perfect ang aton nga pagkanta no sa Ginoo. Kag siling sa aton nga kalantawon as shelter in the time of storm. Kag amo ini no nga ginatawag naton nga shelter ang Ginoo kay nga makapangamuyo kita. Amen. Do kasubong lang nga grabe ang bagyo pero nagsulod ikaw sa mapag-on nga refuge. For example, bato, abi, no? Bato. Kag dako-dako nga bato nga hindi ikaw mationg bahala ng karang bagyo, no? Kay may Diyos kita nga ginakapyutan kag ginapangamuyuan. Kag ini nga pangamuyo, no, ni Jabez, natulupang danaton mga kauturan ang mga ang ini nga chapter 4 sang First Chronicles. Katingalahan, no? Nga ang pag-umpisa sa isang chapter 4, genealogy ini, no? O kung mga listahan, kay ang Chronicles, history ini sang pungsod sang Israel. So, genealogy ini sang mga ginikanan, no? Ang bata ni Judah, amuni, the sons of Judah, si Fares, si Hezron, si Carmi, si Hor, si Shubal, si Ria, Shubal, Jibat, no? Ka mga budlay i-pronounce, no? Nga mga ngalan. Kag naglista ini siya. Kag ang ini nga writer, ginpanglawag niya ang mga lain-lain nga mga ngalan, ang ginhalinan, maginikanan sa mga ginikanan sa Israel. Apang, paglabot sa verse 9, matingala kita, o nang tawan niyo bladira, no? And verse 8, and Cos bigat Ano, puro na ngalan, and Subeba, and the families of Aharar, the son of Harom. Verse 9, and Jabez was more honorable than his brethren. No? Kag naghambal siya sa kasaysayan ni Jabez diri, kaano ba lang ginhimo ni Jabez, ano ba lang iyang background, kag diri sa verse 10, nagpangamuyo si Jabez. And then verse 11, nag-resume naman siya sa paghambal sa mga ngalan. And Caleb, the brother of Shua, begat Mihur, which was the father of Eston. So kasubong ba nga, nag-break siya. Niya break tanay. Ay sa Jabez bala. No? Ano gibala ang natabo sa kay Jabez? Kung tunan naton, ining pangamuyo ni Jabez, makasiling kita, ang pagpangabuhi gali naton nga tao, kung gusto naton may change, kung gusto naton may improvement, may ara nga difference ang aton nga kabuhi, pwede gali mag-change for the better by prayer. Amen? There is power in prayer. Na-prove ini ni Jabez. Siling ni Jabez diri sa pulong sang Ginoo, nagpangamuyo siya. Kag mahimo, no? Nga agin lista gid ini sa maragtas sang pungsod sang Israel ang pangamuyo ni Jabez. Hindi ba lang si Jabez ang nagapangamuyo, di ba? During that time, the people of God, Israel, madamo ang nagapangamuyo nga ang iya pangamuyo gidyakin sulat word by word. Probably nakita nila nga may ara gid something ginatabo sa kay Jabez nga nakilalaan siya kagin pamangkot nila siya gid interview, Jabez, anong imo ginhimo? Kasi niya, amo ini nga akong ginhimo, nagpangamuyo ako sa aton Dios, the God of Israel. Kag ang akong pangamuyo kasubong sini
Di ba si Kristo Jesus nagambal man? Teach us to pray, sila sa mga disciples. Sila ni Kristo Jesus, this is how you pray. Our Father who art in heaven. Hindi ba laging tudluan kita sa Ginoo? Kag mahimo, ining listan sang pangamuyo ni Jabez, ginpasapasa ini kag ginpangamuyo sa mga taga-Israel, kay there was something nga natabo sa kay Jabez. Siling diri sang pulong sa Ginoo, ang pangamuyo ni Jabez, pahayag sang iya nga pagtuo, mga kauturan. Kag siling diri sang pulong sa Ginoo, wala na diri sang iban nga mga passages nga nalista ang ngalan ni Jabez. Duwa lang gid ka verses sa bugos nga Bible. Duwa lang gid ka verses. Amo ini sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10 nga gin-mention ang ngalan ni Jabez. Nga nag-stand out gid si Jabez. Amo ini mga kauturan. Siling diri sa pulong sa Ginoo, ang sikreto ni Jabez kung nga there was something nga natabo sa iya, and this is supernatural. Siling diri sa pulong sa Ginoo, diri sa verse 9, and Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Ano siling diri sa verse 8? Siling sa verse 8, honorable niya si Jabez sa iyang mga utod. Nga aman, no? Mabalaan naton ini karon. Kag siling diri sa verse 9, and his mother called his name Jabez. But silingon, ang meaning sina sang Jabez nga ngalan gali. Amo ini, verse 9, Jabez saying, because I bear him with sorrow. Ang meaning bala sang Jabez, sa ako nga pag-research, ang ilang mga kabataan, siguro ginapangalanan nila kung anong ilang mga experience. No? May ara dira nga nga ginpapangalan niya yung nga bata, tungod kay permi lang nagapanghakroy. So ginpangalanan nila sang amo si ngalan, no? Ini si Jabez ang iya nga iloy, ara sa sorrow, ara sa kasakit. Ang meaning gili sang Jabez is pain. Pain. Kung ano ina nga pain. Ang naagyan sang iya iloy, mahimo pain sa pagbata sa iya. O basi nabudlayan siya, basi suli, no? O kung ano nga pain, basi kung wala siya sang igasto sa ospital, nangutang siya sa turko. Grabe ang suko sa turko, may pila pa ka interest. O kung nangutang siya, pain ang ilang nga naagyan. Sunod ay, I bear him. Ginbusong ko siya sa sorrow. Siling diri sang pulong sa Ginoo. That is why ginpangalanan siya Jabez. Siling diri sang pulong sang Dios. And verse 10. And Jabez called on the God of Israel. Number 1, makita natin nga may pag-change. Sa uli makita natin nga ginpakamaayo sang Ginoo kag ginsabat ang pangamuyo ni Jabez. Ano ang rason? Ano ang sikreto, mga kauturan? Ari man ang sa pangamuyo. Sa pangamuyo ni Jabez. Number 1 is, he prayed to God. May pagtuo siya. Siyempre ka kung magpangamuyo ikaw, di ba? Hindi ka man magpangamuyo nga wala ka nagatuo nga may Diyos nga nagapamati. So number 1, gid, Jabez had a life of faith. He was honorable than his brother. Remember? Siling diri sa pulong sa Ginoo. Jabez called on the God of Israel. In other words, he prayed. Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, kung magpangamuyo kita bala sa Dios, ang Ginoo nagasabat gid. Amen? No? Siling diri sa James chapter 1 verse 5 and 8, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. But he must ask in faith without doubting. For the one who doubts is like the surf of the sea, driven and tossed by the wind.
for the man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. James chapter 1 verse 5 and 8. So may pagtuo. Kasi low sugar ka no? Okay ka lang. Okay. So, siling diri sa pulong sa Ginoo, the best prayed in faith. So number 1 gid, may pagtuo. Magpangamuyo nga may pagtuo. Kag siling diri sa pulong sa Ginoo, ano pagid ang ginpangamuyo ni Jabez? And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me indeed." Siling sang mga Bible scholars, kung maghambal gali ikaw nga diri sa English nga, "Oh, that you would bless me indeed," ang original nga Hebrew word sini, si Jabez nangamuyo sa Ginoo. Bless me, Lord. Bless me, Lord. Diba? Kung nag-aayo ka pala sa Ginoo, nagadubli-dubli gid ang imo nga words. Amo man na si Kristo Jesus, kung may aral sa importante nga ihambal, verily, verily, I say unto you. Di nangamuyo sa Jabez, Lord, bless me, Lord. Bless me, Lord. Huh? Primero, nagapangamuyo ikaw, nga i-bless, ay ikaduwa mga hambal nga bless, nagaayo ikaw sa hanuot sa Ginoo. Amo ingali siling sampulong sang Ginoo, nga siling sang Ginoo, call unto me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. Siling sang Jeremiah 33 verse 3, kinahanglan manawag gali kita sa Dios sa pagpangamuyo. Kag pagpanawag nga may pagtuo. Kag anong pagpanawag ni Jabez? Jabez prayed for God to bless him. Hindi ka magsiling nga, ay, selfish man to nga pangamuyo. Lord, bless me. Lord. Suno sa pagtuon sa mga Bible scholars, this is the most spiritual nga pangamuyo. Mga kauturan, kay before ikaw magbulig sa iban, dapat siguraduhon nimo nga ang Dios yara sa imo, kaginbuligan ikaw sa Dios. Amen? You cannot give what you don't have. Paano ikaw maging generous? Paano ikaw maging mahinatagon kag may gugmaon kung ikaw mismo wala ka nag-experience nga ginigugma ikaw? Kag wala ka ginbugayan sa Ginoo. But when you experience the blessings and goodness of God, kag kalapit sa Ginoo, makasiling gid ikaw sa iban nga mga tao, tilawin nyo ang Ginoo. Kay natilawan ko na ina. That is why siling ni Jabez, Lord, bless me indeed. Bless me. Bless me. Luyag niya sa Ginoo, bala i-bless kita. Pagkamayuhon kita, mga Lord. Sa karon nga nagsunod kita sa Dios, dapat ibaluon naton nga luyag sa Ginoo pagkamaayuhon kita. Luyag sa Ginoo nga ibubo niya ang iya pagpakamaayo sa aton. Ara lang sa aton ang pagtuo kun bala tuuhan naton ang ginahambal sa Dios. Amen? Tuuhan naton. Batunon naton. I-claim naton ini mga promesa sa Ginoo. Siling sampulong sa Ginoo, sang nangamuyo si Abraham, in pagkamaayo sa Ginoo, kag luyag sa Ginoo nga i-bless si Abraham. Siling niya dira sa Genesis 12:2 verse 2 kag verse 3, Abraham, I will make you a great nation, and I will bless you, and make your name great, and so you shall be a blessing. Kita na to, no? I-bless sa Ginoo si Abraham, kasi ni sa Ginoo, Abraham mangin blessing ka sa iban. Agud nga, pagpadayon ang pagpakamaayo sa Ginoo, mangin blessing mo kita sa iban, amen? We are channels of blessings. That is why, wala sa rason nga hindi ikaw pag-i-bless sa Ginoo because yun ang gamit man ikaw sa Ginoo, agud nga ang bugay nga nahatag sa imo, magalaton man sa iban.
Amoy ni si Abraham. I will bless those who bless you. And the one who curses you, I will curse. And in you all the families of the earth will be blessed. Wow. Ano tabo kay Abraham? Si Abraham, aga pa nagbugtaw sa sa Ginoo, guwa ka dira sa imo nga mga himata. Tungod kay yung mga himata ni Abraham wala nagapanawag sa Dios. Sa niya guwa ka dira kag idulong po ikaw sa isa ka lugar nga sa diin, flowing with milk and honey. Amo ng promised land. So aga pa nagmata si Abraham, wala siya nagduwa-duwa. Kag naglakat siya. Nangin nomad siya. Buot sa lingon na blang, kita ka mo sa ati. No? Mga ninuno naton, ang original gitiri nga nag-start sa Pilipinas, mga Aita. Why na sila permanent? No? Kundi na sila magpundo, dito na sila mabutang sa ilang ano. Amo na siya nomad. Tawag may mga puti man nga mga nomads. Nagapanglakaton. Si Abraham nomad. Wala siya mga properties. Nagalakat siya, nagapanglakaton. Pero, pag abot dito sa una na yon, ang Ginoo nag-bless sa iya. Nagdamo ang iyang kasapatan. And even the kings naghahatag sa iya. Sang mga silver and gold and everything yung mga kinanglanon ni Abraham. Because God blessed Abraham. God wants to bless you. God wants to bless each and every one of us. We are unique. Kada isa sa ato niya, palangga sa Ginoo, kilala sa Ginoo, and He wants to bless us. Ari lang sa aton kung tuuhan naton inakunin. Kaya si Jabez, nagtuo sini, tungod naghamad siya, Lord, bless me indeed. Kag, gin-bless kit siya sang Ginoo. Okay? Ano nga mga blessings? Kanami balaya kay Jabez, kay nga wala niya ginalimit ang Ginoo. One time, sang una, nag-opera, connected ko. Mga 6 months man lang ko to sa International Care Ministry. Kaya akong obra, communication officer. So, naghihimo kami sa mga interviews, dayon ginasulat na akong, ginobrahan akong sang istorya. Nakakadto kami dito sa isa ka lugar, dirabla sa Purok Riverside, sa Banago. Nga maulan man o kung mainit, nagabaha na daya sa ila. Kapin pa ko magtaob, kay lapit na sa baybay. Kasubo na dila sa mga sitwasyon. Ang iban, ginatagan na dila sa gawad kalinga in partnership sa ICM. Ngatagan sila sang balay. No? Wala bayad. Ang ano lang, sweat equity. Ano ng sweat equity? Ina lang mabulig ka man build, kay imo man na balay mo. So, kung naka-render ka pila ka oras nga, dira, atagan ikaw sang balay. Kaya kanami na dira, no? Yes, ang gawad kalinga in partnership sa ICM. Kaya pang interview namon ang mga tao dira. Atong mga wala sang balay, gin pang interview namon. Kabalo ba lang mo, ang iban nga mga tao, wala yan nag-avail. No? Kaya nga man, do kasaho na sila yan nga wala sila yung balay nga ila. Imagine ka na, no? Tapos ipamangkot na ko ng isa ka recipient. Siling ko, Brad, kung hatagan ikaw blas ang Ginoo, abisang chance nga magpangamuyo kag magpangayo sa bisan, ano nga imo nga pangayoon? Ano ang imo nga pangayoon? Siling niya, basta may pagkaon ko kada adlaw. May atop lang ko. Ayos na. Amo na iya pagamuyo. Kag amo ginaang natabo. Diba? Kaya nga, amo naman mo. Amo lang naging pangayo di mo sa Ginoo. So amo man naging provide sa Ginoo. Because sometimes, kung bugayan ikaw sa Ginoo, mas sobra pa dira kung kaysa nagasireklamo ka pa.
Diba? Mabasulan pa ang Ginoo. Wala mo ko yan na sili nga hatagan mo ko sili. Diba? So mo na nga, hindi naton pag-ilimit ang gahom sa Ginoo sa aton nga pagpangabuhi. Si Jabez nagabal, bless me Lord, bless me. Kag sila niya, bless me today. Bless me a lot. Bless me tomorrow. And the day after tomorrow. Bless me a lot. Lord God. Kaya namin bala kang nag-ayo si Jabez, inabalang sa puno sang iyang pangamuyo, may ari pa letter O, no? Oh, that you would bless me indeed. Grabe kita, no? Pangamuyo nga may pagtuo kag pag-claim sang promesa sang Ginoo. Number 1, may faith siya. Number 2, nangamuyo siya nga i-prosper siya. Kag number 3, nangamuyo pagit si Jabez sang extra. Grabe, no? Nano, naging mo Jabez, hindi ka gitya conforme sa nga. Kaduwa ka na gani magambal nga, bless me Lord. Bless me indeed. Ano pag iningin mo nga pangamuyo? Ang pangamuyo ni Jabez sa niya, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. Enlarge my cause. Ano naging pangayo ni Jabez? Nga kinanglan pag he wants more. Si makasiling iban, tamaan na giniya ka selfish na kay Jabez. Nga pangamuyo pag ito sang extra. Ari gali siling diri sa pulong sa Ginoo ang sabat diri sa atong pamangkutanon. Ari sa verse 9, and Jabez was more honorable than his brother. Hindi si Jabez magpangamuyo sang extra agud para sa iya lamang. Kundi he was honorable. Bukod sa lingon, mabinuligon siya sa iya mga kauturan. Nga nakulangan. Di ba? Sometimes na makasiling kita nga, basta na ko ya Lord sa akong kinanglanon. Pero luyag ko gid Lord, nga i-bless mo pagit ako para makabulig naman ako sa iban. Amen? Ito parang, insakto lang kitya sa imo, mga kinanglanon. Apang nakita ni mong utod ni mo nga wala sa bugas, paano karon? Kaya kumbuhinan mong bugas ni mo karon wala kauno ni mong pamilya. Lord, give me extra. Bless me. Enlarge my territory. Tungangi man Lord ang akon nga income para may mabulig man ako sa iban. Amen? Kadami, no? Kay agud to, nga mag-glorify ang ngalan sa Ginoo. Diba? Kanami, no? Nabalang may ara ikautod nga may panginanglanon. Pagbukas ni mo sa imo kaita kanami kung may extra ka. Diba? Pero kay mama, niya, ara, may dollars mo ko da. No? Extra. Ipaw lang. O, diba? Tago mo lang na da. No? Katulok-tulokol. Mayogid niya, gamiton mo ina para sa Ginoo sa kaayuhan sang iban nga mga katawhan nga nagakinanglan. Kama sining diri, what could be Jabez thinking? I believe Jabez wanted to stand out. No? Magatindog siya sa iya testimony to prove God's power to his brothers. Ayan na yung mga utod, wala nagapangamuyo sa Ginoo. Kaya nagsiling siya, lantawan niyo ba lang ako ng testimony? Mga kauturan, kung paano ang Ginoo nagsabat sa akong pangamuyo. Have faith in God. It is for God's service and glory. When God is glorified, He will be glad to answer our prayers. Wow. Ang mo ginatong tandaan, basta ini sa kahimayaan sa Ginoo, hindi sa aton. Hindi ba sila nga para sikat ko yan, no? Hindi, no? Para magsikat ang Ginoo. Amen? Amo na sa aton heart. Basahin na sa Ginoo. Kag diri number 4 siling diri sa pulong sa Ginoo, Jabez prayed to have God's presence in his life. Sa verse 10, siling diri sa pulong sa Ginoo, that thine hand might be with me.
Na, okay? Ano sa diri sa pulong sa Ginoo? Jabez prayed to have God's presence. Kung i-bless ka na sa Ginoo, kinanglan hindi ka magalin sa presensya sa Diyos. Hindi ka malipad nga ang Diyos ang nag-prosper sa imo. Kinanglan ang presensya sa Ginoo sa tanan nga tiyon. Siling diri sang Psalm 18:35, my soul clings to you, your right hand upholds me. Diri sa Psalm 63 verse 8, siling diri sa pulong sang Ginoo. Hindi kita maghalin sa Dios. Pangamuyo kita ng presensya sa Ginoo, manginyara sa aton. Psalm 73 verse 23, nevertheless I am continually with you. You have taken hold of my right hand. Kanabi, no? Ang pangamuyo naton nga ang Ginoo, presensya niya, hindi gid maghalin sa aton. May isa ka istorya nga mag-amay isa ka babae nga bata upod siya ang iya nga amay nag-explore sila sa cave. Nami lang cave, magkatilaw ka mo sa caving. Kadto ka mo lang sa mga nami bilang nga mga kuweba. Ang nami nga kuweba kunara sa Mabinay, no? One time nakasulod kami dira. Pagsulod nimo, do mga diamonds ang stalactites, ano na gani stalactites ang mga nagatulo, no? Kaya ano na sa dalom yan? Ha? Stalagmites, no? Stalactites kay stalagmites, no? So, alin sa babaw ng mga minerals nag-drop na direct nag-form crystals. Gapatiliwis, no? Ang dira sa stalagmites yung munang sa dalom. So, magsulod ka dira, kakita ka mo sang inabilang design gani nga suga ano gani na siya chandelier nga puro of diamonds ay masigahan gani ang stalactites, masigahan siya, naga-rainbow siya, naga-ingat-ingat, tahong-tahong. Kaya tapos ang kuweba bugnaw. Bugnaw. Sa Palawan Cave, no? Kasi nakakadto sa underground river, no? Sige kada bugsay. Pagsulod mo bugnaw kayo. Siring nila dira sa Mabinay, kung nasa Chimpo, kung nasa Hapon. Hindi katultol ang Hapones, sila kay ara sila dira sa kuweba. Lapad-lapad, no? Ang Chimpo naman niya sa Gira, sa Vietnam, kontra mga Amerikano, hindi nila makita ng mga Vietcong. Eh, digto ganit sa dalawang sanduta, lapad di kahit as taas, as tall as the Empire State Building. Ang kuweba dito sa dalawang Vietnam. Subong tourist spot na. So, kita naton nga ang Ginoo naga-upod sa aton, nagabantay sa aton, protection sa aton, protection from harm. Jabez prayed for God's presence, and Jabez prayed also for God's protection. Amoy ng aton nga bantayan mga kauturan. Kaya kung makita na gani isang yawa, isang kaaway, nga nag-aasenso ng aton pagpagabuhi, nag-prosper na kita sa aton pagtuo, nag-grow na kita sa pag-alagad sa Ginoo, ginabless ng Ginoong aton panangabuhian, aton mga relationships, ang kaaway luyag magpukan sa aton. Bantayan naton. Pag-abot sa success, bantayan naton nga hindi kita ma-fall. Mga kauturan, amoy ni siling sampulong sa Jabez prayed that you would keep me from harm, that it may not pain me. Sa King James, nagasaying that you would keep me from evil, that it may not grieve me. Mga kauturan, mag-abot na sa aton ang mga temptation. Magamuyo kita sa protection sa Ginoo, nga hindi kita ma-fall into temptation. Pagkatapos ng blessings, ginabantayan sa kaaway, yung malipat kita. After successes, nag-successful kita sa atong pagpagabuhi, cling to God's protection. Bantayan naton, hindi kita
ano ganini, magpasayang-sayang. No? Hindi kita magpasayang-sayang. Ara ng blessings ng Ginoo. Pray for protection. Amo ini siling ni Ginoong Isus sa the Lord's Prayer, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang kaaway luyag magpukan sa aton. Apang ang pulong sa Ginoo, nagasiling, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in us than he that is in this world. Amen? Amo man na, si Haring David, pukanon siya, sang kaaway, apang ang Ginoo nagprotect sa iya. Kaunon sa sang leon. Pero ang Ginoo naghatag strength sa kay David, kaginbingat ni David, ang baba sang leon kay sang uso, sang bear, agod to nga hindi siya maano. Ang Ginoo naga-strengthen sa aton, naga-protect sa aton, kag kanami diri sa katapusan, tandaan naton ini, kag aton ini sulit-suliton, kag ipangamuyo ang kasubong sini. Ya si Jabez nangamuyo nga i-bless sa sang Ginoo, enlarge ang iya territory, ano pagid? And that thine hand might be with me, protection, prayer for protection, and presence, and that would keep me from evil, God's presence and protection, that it may not grieve me. Ang conclusion, and God granted him that which he requested. Kabay ang aton testimony, sa ulihi magasiling kita, ang Ginoo nagsabat sa akong pangamuyo. Amen? Ang Ginoo nag-enlarge sa akong territory. Ang pulong sa Ginoo matuod gid. Last week, pod na ako nag-abot rin aton ng mga kauturan ngalin sa abroad. Brother Neil kag Sis Ging sa Ladaga. Kag naglantaw kami dito sa kampustuhan. So na ano na to nila, no? Na purchase na dito ang sa kampustuhan. Kaya nagasiling siya, Pastor, ganito nyo ini. What silingon, we can extend Alagdon Ministries dito sa kampustuhan. Amen? Amen. Then, sing kumupuli na kami ni Mrs. Kaya may Bible study sa ilan man ng Kora. Pero wala na dayon. Ay, wala na dayon. Siling ni Sis King. Nya, upod na lang kamo pastor sa amon sa Don Salvador. Nagdagkadto kami dito sa Don Salvador. Ang iya nga utod na kag ang bilog nga pamilya nagbaton sa Ginoo. Amen? Kag dito may sila dito nga isa ka gin-purchase nga isa ka hektarya. 1 hectare nya i-develop. Kag siling ni Brother Neil, Pastor, pwede kita diri kabutang sang church. Alagdon Ministries, DSB branch. Wow. Amen. Amo na, God extends our territory. No, wala sa imposible sa Ginoo. Let us walk in faith and let us pray in such a way that God will grant our prayer requests. Let us pray. Ginoo, salamat gid sang imo Ginoo nga kaayo sa amon. Salamat sa ini nga month that we emphasize about prayer. And through prayer, O God, sometimes imo Ginoo ginapakita sa amon ang imo Ginoo pagpanghikot sa amon mga kabuhi. Yes, Lord, our lives will never be the same again tungod nagamuyo kami. Kabay, katulad ni Jabez, magapangamuyo kami sa subong sining. Oh, God, that you would bless me indeed and enlarge my territory, and that your hand might be with me, and that you would keep me from evil, that it may not grieve me. Thank you, Lord, for this prayer of Jabez nga natun-anamon sining kagahon. And most of all, thank you, Lord,
sa imo Ginoo nga pagka-Dios sa amon kabuhi, the one who answers our prayers. We give you praise and honor and thanksgiving. Bless us, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that wonderful word of God. Sa siningatay, adto kita sa aton nga tithes and offering. Request naton si Manong Brian. Nas bibiki. Si Ate Kay. Si Ate Kay sa pag-collect sa aton nga tithes and offering. This time, nagatindog kita, kanto natin na doxology. Ginoo, salamat kay Ginoo sa imo mga blessings nga ginpasagahay sa tag sa Ginoo sa imo mga kanakan. Lord, we pray that you bless the hands and the hearts of your people nga naghatag sa imo Ginoo hilikoton para sa imo Ginoo kahimayaan and honor. Lord, ang imo pulo nagasiling, you honor them that honors you. You bless them, O God. Tungod Ginoo sang ila tagipusoon, tungod sang imo pagkaayo Ginoo sa amon. Pakamayo ang tagsa-tagsa, bisan pa Ginoong tagipusoon sa naghatag Ginoo kabay ikaw gid maga-bless sa ila Ginoo nga mga buluhaton, kabay ikaw gid maga-prosper sa ila pagpangabuhi Ginoo as a testimony of your name and your power Ginoo, like Jabez. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw gid Ginoo naghatag sa amon sining opportunity to give to your kingdom. Gani Lord, buligi kami, gamitan ni Ginoo mga resources, agud magdamo pagi Ginoo ang mga kalagi Ginoo nga makaangkon sa pagpakamaayo nagikan sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus ining amon pangamuyo, pagpasalamat. Amen. Amen. This time, requestan tanan sa pagpungko. Kakadto kita sa aton nga welcome and announcement. Kaya ginagreet natin subong ang nagaupod sa atin online. Good morning kay Ma'am Rebecca and Sila. Kay Pastor JP Pangaliban. Good morning, Pastor. Kag saka imo nga Mrs. Si Mrs. Marjeline Pangaliban. Good morning. Kay Christian Venteroso. Kag sa Venteroso family. Good morning, Gid. Happy birthday kay Baby Razel. Kagapon, no? Kay Abby, kay Yana, kay Tita Maris, good morning.
Kay Manang Hana, Torquido, good morning Manang Hana. Happy birthday mga kagapon. Kay Tita Doris, kagapon man. Kay Tito Ronnie, sa last Wednesday, na happy birthday. Good morning man kay Pastor Ken, Torquido. Good morning, Pastor. Sa Saladaga family, good morning. Nakaabot na sila sa Australia. Wow, nakabalik na sila sa Australia. Kadasig lang sa ilang bakasyon. Pero thank God nga, safe in your flight, nakaabot, di ka mo safe. Kag sa Ariti Subong, welcome gid ka ginagit nato na nga Ariti Subong nga mga members ta, no? Good morning, Manang Yubel. Kasi Manang Giselle nakalakat na nag-duty na, no? Kag sa Pineda family, kay Tina Cora, kay Tito Edmond, sa Alibuga family, kay Tito Nilo, kay Mama Archie, kay Zia, good morning. Saka kay Ma'am Lina, good morning. Kay Tito Lars, good morning. Manang Rose, morning. Nang aga pa, nag-bikeris si Manang Rose. Kagang Reyna's family, good morning. Ay, di, si Tess, si Tudundi. Leia, kag si Brian, kagang Sumugat family, good morning. Kag kay Mamay, good morning, Mamay. And early bird pa na sa mamang yan. Aga pa na sa... aga pa na sa nagbuktaw kag naghimos. Okay, thank you Lord for this wonderful day and for this time. Kasi sinantay, magkakanta kita sa aton nga closing hymn. Let us sing Love Divine. Let's sing the first, the second, kag sa last stanza, gina-request ang tanan sa pagtindog. Tuyo schedule ng activities, gali. Okay. Ang aton nga schedule ng activities, balik na ta sa aton nga regular schedule next Sunday. Pero kung gusto niyo, amo ni Unas, pwede man. Galing kay aga pa, no? Okay, balik ta sa aton regular schedule, 8:30 a.m. Kag after sin aton choir practice, kag Thursday, 6:30 p.m. kag choir practice naman after. Karon ma-practice na ta choir for our next Sunday. Kay Love Month na ta next Sunday. Okay? So, kapaminsan pa kung una sa prayer nga theme nga choir, kay gali, love na. Adasing lang. Okay, sige. Ginari ko sa tanan sa pagtindog, magkakamustahan na kita, mag-greet each other. Let us sing our welcome song, There's All Come Here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. Welcome here. There's a Christian welcome here. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Good morning. Welcome you sa tanan. Nani, magpulihan ko breakfast after. Okay. Okay, ginagawa ang tanan sa pagbalik sa aton nga mga pulumpuan. Magkakanta kita sa aton nga closing song. Let us sing our last hymn, Love Divine, All Loves Excelling. Let us sing the first, the second, kasi last stanza, gina-request ka rin ka mo sa pagtindo for our closing prayer and benediction. Ready? Sing. Love divine, all loves excelling, joy unmeasured to earth and down. Receive us, thy
Let's pray. Ginoo, thank you Lord for your love. Salamat kay Ginoo sang imo pagkamahigugmaon sa amon Ginoo ang imo katawhan. Salamat kay Ginoo sa imo pag-sustain sa amon. And you want to bless us. Lord, amo ini Ginoo ang amon Ginoo nga pangamuyo Ginoo. Salamat kay Ginoo. As you bless Jabez, we also Lord want to bless you to bless us. Bless kami Ginoo sa amon nga mga health. Bless kami Ginoo sa amon nga mga plano. Bless Ginoo ang amon pagpangabuhi. Bless each and every one of us, oh God, every day of our lives as long as we live. Ginoo, ipakita Ginoo sa kaaway, sa katawan. Nga sa diin, ikaw Ginoo nga Dios buhi, nga Dios namon nga ginaalagad. Pagkamaayuha Ginoo ang tagsa-tagsa. Lord, change our lives, O God, because of Jesus. Lord, salamat kay Ginoo that you have given us, Lord, the liberty, the freedom from sin. You have given us the freedom from the life of poverty and sicknesses. Lord, because of the Lord Jesus Christ and the power of His name, Ginoo, ikaw nag-grant sa amon sa madamo nga mga blessings. And Lord, we ask, bless us indeed and enlarge our territories so that, O God, maging channel of blessings kami sa amon panimalay, sa amon nga mga kapartidusan, sa amon nga mga neighbors, sa amon community, and make us bloom wherever, O God, in plant nimo kami Ginoo. Sa amon nga mga panimalay, sa amon nga trabaho Ginoo. Bless us indeed, O God. Kabay sa gihapon, ikaw gid makaupot sa imong makatawhan, mga katapo sa Alagdon Ministries Church. Kabay ko magpakamaayo sa among mga kauturan abroad, nga nagabulig sa gihapon, nagaalagad sa imo. Release the blessings of God for each and every one of your people. Release your favor, O God. And may the love of God the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the communion, and the company of the Holy Spirit be with each and every one of us, now and forever. Amen and amen. Good morning and God bless everyone.